She still continues to fight till these moments, but in her abominable way. You all know what I mean, sagot muli ni Glessy. Yeah, we all know how she will fight once she loses herself. She doesn't use a gun. Winawasak niya ang buong katawan ng tao gamit lang ang kanyang mga kamay. Pinaghahati-hati niya ang bawat parte ng katawan nito at dinuturog ang lahat ng laman loob. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nasisiyahan. That's what we know how Angel, the leader of our group, isang napakabuti, mabait, at mapagmahal sa kanyang pamilya, sa aming grupo, and to all those who become victims of evil. Ngunit sa oras na galitin siya, ay isang malupit na demonyo ang lumalabas sa kanyang katauhan. Go ahead. Kaito was just behind her. He's not an enemy. He's still backing up to Angel even though Angel killed his father. Muli na naman akong natigilan at sunod-sunod na napagmura na naman ang narinig namin mula sa kabi-kabilang linya. But we're not sure. Ngayon natin mas kailangang bantayan si Angel and Kaito's every move. He may be just looking for the right time to get revenge on Angel. Sagot naman ni Silver. I agree with this, I answered. I'll take care of it, said Andre. I'm with Kay and McLaren, over. Tinig ni Aigea. Clear, Glessy said. Hindi ko na sila pinansin pa at ipinagpatuloy ko na ang pagsonson sa kinaroroonan ni Selena. Gustuhin ko man ding puntahan si Angel, pero mas kailangan kong puntahan ang prinsesa ko. Hindi ko mapapatawad si Allen kapag sinaktan niya si Selena. Ilang mga busabos pa ang aking nakaharap bago ako nakarinig ng mga tinig na tila ba nagkakagulo. Gee, where's the place I hear like someone is fighting? I asked Glessy. I don't see anything on all the monitors here. But there are 3 monitors that don't work. Based on where you are, I think it's on a monitor to your left. Try the left side area, and I'll also try to manipulate the CCTVs in the area where you are. I'm on your back, S. I looked behind me when I heard Empress' voice. Tumango ako sa kanya at mabuti naman dahil maayos ang lagay niya. Sa itsura niya ay mukhang wala man lang siyang kagalos-galos. Empress is great after all. Mukha lang pabebe ngunit may pagyayabang pagdating sa pag-iisip at pakikipaglaban. This will not happen to us if you don't fucking reappear in our lives. Ikaw ang salot. Natigilan ako nang makilala ko ang pamilyar na tinig ni Magdalene. Ako? Ako pa ang salot? Sino pa ang nanloko? Ako ba, Magdalene? Itinuring kitang matalik na kaibigan. Pero anong ginawa mo? Inahas mo ko. Pamilyar na tinig naman iyon ni Tita Hazel. Kauna-unahang beses ko silang nakita ay noong nagtungo kami sa Palawan para sa marriage proposal ni Shield kay Hezekiah na sa amin palang kadugo dahil kapatid namin siya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maiwasang mag-init ang ulo sa tuwing naaalala kong muntik na niyang pagsamantalahan noon si Hezekiah. Mabuti na lang at kaagad itong naabutan ni Aigea sa restroom. Kaya hindi natuloy ang balak niyang masama sa sarili naming kapatid. Great! E di lumabas din ang totoo. Until now, you still can't fucking move on. You still have feelings for my husband, Seraphine. That's why you're making a way for you to attract him again. And he'll leave us with his children? Tama na, Magdalene. That was Mr. Seraphine's voice, or let's say my father. Kayo ang bigla na lang sumulpot sa Palawan. Wala na akong pakialam sa inyo. Simula noong niloko niyo ako, ibinaon ko na kayong dalawa sa limot. Wala kayong karapatang tumira sa puso ko at isipan ko. Sinilip ko ang lugar na kanilang kinaroroonan. Nakita kong nagpapambuno ng lakas si Magdalene at Tita Hazel sa sahig, habang pilit naman silang inaawat ni Dad na hanggang ngayon ay nakaposas pa rin ang kanyang mga braso sa kanyang likuran. There were no other people around, so Empress and I entered the place, ngunit iyon ang akala namin. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid, kasabay ng pag-igtad ni Daddy at pagbagsak niya sa sahig. Dad?
Napasigaw ako kasunod ang pagbaling ko sa pinanggalingan ng bala. I saw it in the upper part and hid in the gigantic steel columns. Pinaulanan ko rin ito ng bala. Tinamaan siya at naglaglag sa ibaba. I thought it was over, but his other companion dogs came out. Dad! Sigaw ko kay Daddy na nalingunan kong pilit ng inaakay ni Empress upang itago. Ngunit nanlalaban pa ito upang lapitan ang dalawa na hanggang ngayon ay nasa sahig pa rin. Nasa ibabaw si Magdalene at mahigpit siyang sinasabunutan at sinasampal si Tita Hazel. Come on! Awatin mo na sila! Sigaw ni Empress habang nakikipagbuno din ng lakas kay Dad kasabay ng pagpapaulan niya ng bala sa mga bastardong nasa itaas. Mabilis ko nang nilapitan ang kinaroroonan ng dalawang babaeng ayaw magpaawat. That's enough! I shouted at them and accidentally pushed Magdalene hard to get away from Tita Hazel. Sumalampak siya sa sahig at di makapaniwalang tumitig sa akin. Anak? She said but I ignored her. Mabilis kong binuhat si Tita Hazel. Napansin ko namang nakawala si Daddy mula kay Empress at mabilis na lumapit sa aming kinaroroonan. Hazel! Inagaw niya sa akin si Tita Hazel at saka tumalikod. Seraphine! Magdalene shouted and it was too late before I stopped her. Halos mabingi kami sa ilang putok na kanyang pinakawalan mula sa hawak niyang baril. Dad! I shouted loudly when I saw his back was bathed in blood. Dahan-dahan siyang napaluhod habang buhat niya pa rin si Tita Hazel. Finn? Gumagaralgal ang tinig ni Tita Hazel at pakiramdam ko sa mga sandaling iyon ay bigla na lang huminto ang aking mundo. Chapter 56. Selena's POV. Allen, let me go! You're hurting me! Muli kong tinangkang makawala mula sa mahigpit na pagkakahawak niya sa aking braso. Halos kalagkarin na niya ako at hindi ko alam kung saan niya ba ako balak na dalhin. Just shut up, will you? This place is going to explode, so we gotta get out of here. Hindi ako aalis dito. Hindi ko iiwan ang pamilya ko. Why don't you just tell me that you're referring to that bastard skipper? I'm your boyfriend, Selena. You fooled me, Allen. Natigil siya mula sa kanyang paglalakad, ngunit nanatiling nakahawak ng mahigpit ang kanyang kamay sa aking braso. You cheated on me. Mahinahon, ngunit mariin kong paratang sa kanya. Ha? Wow! Are you referring to yourself? Sarkastiko niyang tanong sa akin. Hindi kita niloko, Selena. You're the one I saw fucking kissing another man. And you? You had sex with your fellow man. At sa kunyari ay best friend mo pa para maitago niyo sa akin ang ginagawa niyong kababuyan? Hindi ba panloloko yon? Harap-harapan niyo akong ginawang tanga, Allen. And how many years? How many years have you been doing this to me? 7 years. I've given you my full fucking trust for 7 years. Minahal din naman kita, Allen. Pero lahat ng iyon ay bigla na lang naglahod dahil sa ginawa niyo sa akin. Natahimik siya sa aking mga sinabi. Ngayon ko lang din namalayan na sumasabog na pala ang aking mga luha sa pisngi. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Allen sa aking mga braso hanggang sa tuluyan na niya akong bitawan. I don't know what you're saying. Sagot niya nang hindi nakatingin sa akin. I smiled bitterly. I can only forgive you if you never show me your fucking face again. I quickly turned my back on him and wiped my tear running down from my cheek. Ngayon ko lang naramdaman ang sakit ng ginawa niya sa akin. Nila ni Luis. Minahal ko siya. Itinuring ko silang kapamilya pero niloko lang nila ako. Ginago nila akong lahat at kasama na doon si Mommy.
Ginamit lang nila ako para sa pansarili nilang kapakanan. Pinaikot lang nila akong lahat, lalong-lalo na ng sarili kong ama. Hinding-hindi kita mapapatawad, Senior Philip Steinfeld. Sinunsun ko ang daan pabalik sa lugar kung saan ko iniwan ni Skipper kanina. Siguradong hinahanap na niya ako sa mga oras na to. Ngunit hindi pa ako nakakalayo nang makarinig ako ng malalakas na putok ng baril. "Dad!" Kumabog ng malakas ang aking dibdib nang marinig ko ang malakas na paghiyaw ni Skipper. "Dad? Sinong dad? Si Daddy Seraphine ba ang tinutukoy niya? O si Senyor?" Mabilis kong tinungo ang lugar kung saan ko narinig ang mga putok ng baril at pinanggagalingan ng sigaw ni Skipper. Pagpasok ko sa isang pinto ay nagimbal ako nang mabungaran ko ang dahan-dahang pagluhod ni Daddy sa sahig habang maraming dugo ang lumalabas sa kanyang bibig at habang karga niya sa kanyang mga braso ang isang pamilyar na babae. Sa kanya namang likuran ay naabutan ko ang pagbagsak sa sahig ng isang baril na nagmula sa mga kamay ni Mommy. Tulala at tila hindi makapaniwala habang nakatitig kay Daddy. "Daddy?" Tanging namutawi sa aking bibig habang pilit kong inihahakbang palapit sa kanya ang nangangatog kong mga tuhod. Anak," hirap niyang bigkas habang puno ng emosyong nakatitig sa akin. He finally knelt on the floor. The woman left his arms as I remember Hezekiah's mother. "Finn?" Wika niya sa basag na tinig habang nakaluhod na rin sa harapan ng kinilala at minahal kong ama. "Daddy?" Tuluyan nang bumagsak ang aking mga luha nang humandusay na si Daddy sa sahig. "Daddy!" I screamed in fear and ran to where Dad was. Dinaluyong ko siya ng mahigpit na yakap. Hindi maaari to, Daddy. You can't do this to me. You can't leave me. I'll take you to the hospital, Dad." Hindi na mapangalanang takot at pangamba ang bumabalot ngayon sa akin, lalo na at nakatitig na lang sa akin si Daddy, at pinipilit na lang niyang ibuka ang kanyang mga labi na tila may nais sabihin. Gayon din sa ina ni Hezekiah na nasa aking tabi. "Daddy, lumaban ka. We'll take you to the hospital. We need you, Dad." Halos buhatin ko na siya, ngunit may mga brasong umalalay sa akin. "Baby." Bumaling ako sa aking tabi at nakita ko rin ang lumuluhang si Skipper. "Skipper, si Daddy. Tulungan mo si Daddy. Daddy mo rin siya, Skip." I almost knelt down and begged in front of Skipper, but he was forcing me to lift up. "I know, baby." Emosyonal niyang sagot, at sa hinabahaba ng aming naging pagsasama noon, ay ngayon ko lang siya nakitang naging ganito kamiserable. Alam kong napakahirap din ng kanyang sitwasyon dahil pare-parehong ipinagkait sa amin ang katotohanan, at kung kailan nalaman na namin ang lahat ay saka pa mangyayari ito sa amin. "Take them." Utos niya kay Empress na ngayon ko lang napansin. Kaagad siyang lumapit sa amin ng ina ni Hezekiah at inalalayan kaming makatayo. Kaagad namang binuhat ni Skipper si Daddy at saka naglakad palabas ng malawak na silid. "Selina, anak? Skipper!" Napahinto ako at napalingon sa babaeng tumawag sa akin at kay Skipper. Hindi ko sinasadya. Hindi ko gusto ang nangyari." Lumuluha niyang wika habang lumalakad ng paluhod patungo sa aking kinaroroonan. Napatiimbagang ako at pilit kong pinigilan ang galit na gustong sumabog mula sa aking dibdib para sa babaeng itinuring kong ina. "You're so selfish. You are fucking selfish. Buong buhay mo kaming pinaikot sa iyong kasinungalingan. You just used me for your own damn sake. And how did you do this to your own child? Paano naatim ng sikmura mong malayo sa iyo si Skipper? Ipinagkait mo sa kanya ang totoo niyang pamilya. At ganun din sa akin. Wala kang kwentang tao. Pinagsisisihan kong nakilala kita. And I want you to pay for what you did to all of us. Anak, pakinggan mo muna ako. Hayaan mo akong magpaliwanag.
Kaagad akong umiling sa kanya. Kahit ano pa ang gawin mo, sa oras na mawala si Daddy, huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin kahit na kailan. Dahil baka ako pa ang sumingil ng buhay mo. I no longer care about the words coming out of my mouth. I can no longer think of who the woman in front of me is. All I know is that they raised me in a lie. All of us. They made our lives miserable. It all started with them. They committed a great sin in the world and in the eyes of God. At bilang kabayaran ay kaming lahat na mga anak ang siyang magdurusa. Chapter 57. Skipper's POV. G. Take us to a closer tunnel and guide us, please. I said to Glissy, who was on the other line. I'm on it, she answered. Dad, kaya mo yan. Huwag kang bibitaw. I whispered to my dad as I tried to strengthen my heart. I need to be strong, even though I'm fucking broken inside. Son, he replied, as I could see his difficulty from breathing. Mas lalo akong naluluha habang nakikita ko ang halo-halong emosyon sa kanyang mga mata. Don't speak, Dad. Just stay awake. Mas binilisan ko pa ang aking paglalakad, habang pinakikiramdaman ko naman ang mga kasama ko sa aking likuran. Patawarin niyo ako, mga anak. Hindi na ako magtatagal. He tried to raise his arm to reach me. No, Dad. Kailangan ka ni Selena, ni Hisikay, ni Shield, at ako. We need you, Dad. Huwag ngayon, please. Sa tingin ko naman ay wala talaga siyang kaalam-alam sa mga nangyari noon sa akin at kay Selena. How Senyor and Magdalene were able to exchange two babies back then for their own dark goals. Biglang sumagi sa aking isipan ang nangyaring operasyon sa aking mukha noong ako ay 5 years old pa lamang. Yun siguro ang naging dahilan kung bakit naging magkahawig kami ni Senyor upang hindi mahalata na ako ay isang Montgomery at hindi Steinfeld. I'm glad to hear that from you, son. Sana lang ay nabigyan pa tayo ng mas mahabang panahon para magkasama. Kayo ng mga anak ko. We still have time, Dad. Basta lumaban ka lang. Those were the words that came out of my mouth. Pero alam ko sa loob ko na hindi na rin siya magtatagal. Dumarami ang mga dugong bumubulwak mula sa kanyang bibig at halos hindi na gumagalaw ang talukap ng kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kasaklap ang sasapitin ng aming pagkakakilanlan bilang mag-ama. Hindi ko inaasahan na aabot ito sa ganito, na mawawalan pa kami ng pagkakataong magkasama. S. 2 targets are on the left side, hiding in the second hallway, and 3 in the right in the next hallway, said Glessy from the other line. I quickly turned my back to see the situation of my comrades, especially Selena. Baby, I called her. Kasalukuyan niyang inaakay si Tita Hazel. Skip, stay close to me, I said. I'll go first so I can cover you, said Empress as she walked ahead of us. You're close to the target, and from what I see, they are also ready to attack, said Glessy from the other line. Wait, a Montgomery is on your left. What? Empress shouted as we turned left. We saw on the left side Shield's sudden exit from a hallway while holding a gun, and it pointed at us. Kasabay ng aming paglingon sa kanya, ay nakita ko naman sa gilid ng aking mga mata ang paglabas ng mga kalaban sa aming harapan at pinaulanan kami ng mga bala. Skipper! Selena shouted. Kaagad ko silang nilapitan ni Tita Hazel at hinarangan, kasabay ng pakikipagbalitan ko ng putok mula sa mga kalaban at pagkubli namin sa isang sulok. Ah! Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang pag-igtad ni Empress na tila ba tinamaan ng bala sa katawan. Empress! Sigaw ni Shield, kasabay ng pagsalo niya sa katawan ni Empress at pakikipagpalitan niya rin ng putok sa mga kalaban. Mga putok ng baril ang namayani sa buong paligid. Ilang sandali ang lumipas bago tumahimik, kasabay ng pagbulagta sa sahig ng mga kalaban. Are you okay? Shield asked Empress.
I noticed the strange fear and worry in his eyes as he stared at Empress. "I'm fine," Empress replied firmly as she quickly stood up and stayed away from Shield. "Baby, are you alright?" I turned to Selena who was next to me. Sa kanyang tabi naman ay si Tita Hazel na patuloy sa pagluha habang nakatitig sa mukha ni Daddy na aking buhat. Natigilan ako at bumangon ang kaba sa aking dibdib bago ko tuluyang tinunghayan ang mukha ni Daddy. "Dad, what happened?" Shield shouted as he ran closer to where we were. I ignored him cause my tears were dripping down one by one when I finally saw our lifeless father. "Daddy, no!" Nangingibabaw sa buong lugar ang palahaw ni Selena. "No! No, Dad!" sigaw ni Shield. "Give me!" Shield quickly took our father's corpse from my arms. "This can't be! You'll wake up! Wake up, Dad!" he shouted as he quickly ran away from the place while he was carrying our father. "Baby!" Kaagad kong inakay si Selena at si Empress naman ay kay Tita Hazel at mabilis naming sinundan si Shield. "I'm sorry guys." Malungkot na saad ni Glacy mula sa kabilang linya. "At the end of the hallway is an exit, and here you can see the railroad and some trains." "Is it safe here?" I heard Empress ask from behind us. "Based on what I see from the screen, the railroad you'll cross will go up until it reaches the top of the island. It's in the farthest part of the island. I think this passage is safe, so you have nothing to worry about." Kaagad naming sinunson ang daan na iyon. I think Shield knows that too, cause I don't see any doubt in his every move that is ahead of us. I wondered what he might know about this place. Does he know anything about our mother, the dirty work they do behind their good image in the industry, and what is happening right now? "How about you and the others? I'll be right back here," muling saad ni Empress kay Glacy. "Well, take care of it. Go out and be careful." "Pero baka marami pa sila." I think it will be over soon. Kayang-kaya na namin ito. Make sure you get out of here safely." "Definitely sure." Paglabas namin sa exit ay sumalubong nga sa amin ang nasa 4 na tren na mga nakahinto sa riles. Kaagad kaming pumasok sa isa na siyang unang pinasukan ni Shield. He quickly put down our father to a long chair and ran towards the front of the train where the control panel was. Segundo lang ang lumipas ay kaagad nang humugong ang makina ng tren at kaagad niya itong pinatakbo ng mabilis. Halos masubsob kaming lahat sa sahig. I quickly hugged Selena when she almost fell, while Tita Hazel hugged our father's body. "Shield, calm down!" sigaw ni Empress, kasunod ang mabilis niyang pagtungo sa unahan. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Shield, lalo na at siya ang nakasama ng aming ama sa mahabang panahon. Napakaswerte niya dahil hindi katulad ko na pinagdamutan ng tadhana na makapiling ang aming ama. Chapter 58. Selena's POV. Si Mami ang bumaril." My tears continued to flow down as I uttered those words in front of Kuya Shield. Kasalukuyan na kaming naririto sa hospital at wala na talagang nagawa pa ang mga doktor para iligtas si Daddy. He shook his head and seemed incredulous. There was a look of shock on his face. "No, she can't do that. She loves Dad." "She did," Skipper answered, as tears streamed down his cheeks. "I witnessed what happened and did nothing to stop her. Wala akong kwenta. Ako ang may kasalanan." Kaagad akong umiling sa tinura ni Skipper. Nagulat naman ako sa malakas na pagsuntok ni Kuya Shield sa pader. "Kuya, wala kang kasalanan." "Wala kayong kasalanan ni Skipper. Si Mami ang may kagagawan nito," lumuluha kong saad. Masyadong mabilis ang mga naging pangyayari at hindi namin inaasahan na gagawin iyon ng mami nyo. Bigla akong napalingon kay Empress na hindi ko namalayang nakalapit na pala sa amin.
I tried to take your father away, but he was determined to save Tita Hazel and take her away from your mother. Patawad, wala rin akong nagawa. Kaagad bumaling sa kanya si Kuya Shield. Hinawakan siya sa kamay at hinila palayo. Muli kong nilingon ang kinaroroonan ni Daddy sa loob ng emergency room. Yakap pa rin siya ni Hezekiah at wala pa ring tigil sa kaiiyak habang inaalalayan naman siya ng kanyang boyfriend at ni Tita Hazel. Muli kong binalingan si Skipper sa aking tabi. Nakatukod sa kanyang mga tuhod ang kanyang mga siko at sapo ng kanyang parehong kamay ang kanyang ulo. Skip, niyakap ko siya ng mahigpit at ipinaramdam sa kanyang naririto ako. Don't blame yourself. Pareho nating hindi gusto ang mga nangyari. Napuno ng puot ang aking dibdib para sa aking ina o sa aming ina ni Skipper. I don't know if I can still forgive her for all she did. She just deserves to be imprisoned and paid for it all. Ate Selina, Kuya Skipper. Napabitaw ako kay Skipper at sabay kaming napalingon sa isang pamilyar na tinig na sumigaw mula sa malayo. Sabay din kaming napatayo ni Skipper nang makita namin sa dulo ng hallway si Sherlove habang itinutulak ang wheelchair na kinauupuan ng kanilang. I was suddenly taken aback when I remembered that she was my real mother. Muling bumugso ang damdamin sa aking dibdib at nangilid ang mga luha sa aking mga mata. Humarap naman sa akin si Skipper at hinawakan ang aking kamay. Come on, face her. She's your real mother. Nakangiti niyang saad sa akin kahit puno ng pighati ang kanyang mga mata. Tumulo na ang aking mga luha bago ako muling bumaling sa kinaroroonan ni Sherlove at ni Mami Sofia na bibilis nang lumalapit sa aming kinaroroonan. Nilampasan ko na si Skipper at sinalubong sila. Nanginginig ang aking mga kamay at tuhod habang nakatitig sa tunay kong ina na ngayon ay wala ring patid ang pag-agos ng kanyang mga luha sa pisngi. Mami, iba ang hatid sa aking loob nang mabigkas ko ang katagang iyon. Tila ba nahanap ko na ang tunay na ako? Tila nakawala na ako sa isang madilim na hawla. Hindi mapangalan ng saya ang bumalatay sa kanyang mukha. Anak ko, mas lalong bumuhos ang damdamin ko sa kanyang sinabi. Mami! Bumilis ang aking mga hakbang at sinugod siya ng mahigpit na yakap. I burst into tears when I felt the warm arms of my real mother. I feel like I've been lost in the jungle for a long time and now I'm back home. No one can hurt me anymore cause my real mother is here who will defend me from anyone who tries to do so. You have no idea how long I waited for this moment, anak. Araw-araw kong ipinagdarasal sa Diyos na sana ay mabigyan niya ng kaliwanagan ang lahat at muli kanyang ibalik sa akin. And He has heard all my prayers. Hindi niya hinayaang magkalayo tayong dalawa habang buhay, anak ko. I hugged my mother even tighter. I can't believe it all. Nawala ang kinilala kong ama, ngunit dumating naman ang tunay kong ina. Naramdaman ko rin ang mainit na yakap na bumalot sa akin mula sa aking likuran. Tumunghay ako at nakangiting, ngunit umiiyak na bunso kong kapatid ang nabungaran ko. Si Sherlove. Hindi na tayo magkakahiwalay pa, ate. We will be together and build a new life. Happy and full of love for each other. Mabubuo na ang pamilya natin, kasama si Daddy at si Kuya Skipper. I was stunned by what she said. I immediately turned to Skipper, but I saw him walking away. I immediately turned to my mom. Mommy, I'll be right back. I just need to follow Skipper. Sige, anak. I quickly gave her a kiss on her forehead and then I turned to Sherlove. I'll be back. Pakibantay muna si Mami. Sige ate, galingan mo. Excited na ako sa kasal niyo ni Kuya. Sherlove shuddered. I don't know if I will laugh at what she said or what. Masyado pang mabigat ang pinagdaraanan namin sa ngayon at wala pa sa isip ko ang bagay na yan. Mabilis akong naglakad sa hallway at sinundan si Skipper na ngayon ay nakalabas na ng hospital. Skipper!
I shouted, but he ignored me. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. I know what he's going through, and now, heavy, he's feeling right now. So I'm afraid of what he can do to himself. Skipper! Tinakbo ko na ang daan upang maabutan siya. Nakita ko naman siyang huminto, ngunit hindi niya ako nilingon. Nagsimulang lumakas ang kabog ng aking dibdib habang lumalapit sa kanya. Saan ka pupunta? Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Kung kanina ay punong-puno ng pighati ang kanyang mga mata, now I see nothing. It became blank at ito ang mas nakakaragdag sa takot na aking nararamdaman. I need to be alone for a while. Skipper, you don't have to do that. Narito ako, sila Mommy at your love. Hindi tayo maghihiwalay. We can handle it together. He immediately shook his head as he stared into my eyes. I'm so broken, Selena. He whispered. Wala akong maiharap sa'yo. Wala akong maipagmamalaki. My life was ruined from the very beginning. You know how much I love you, Skipper, at tanggap ko ang lahat-lahat sa'yo. Hindi lang naman ikaw ang nawasak, hindi ba? Pareho lang tayo. Nawalan din ako ng ama. Doble-dobleng sakit ang ibinigay sa akin ng ating ina. I love her, Skipper, more than my life, because I thought she was my real mother. But this is what she fucking did to me, to us. And what hurts the most is that my real father is the mastermind of it all. I want us to deal with this together, Skipper. Please, don't leave me like this. I badly need you. Niyakap ko siya ng mahigpit at pinaramdam ko sa kanyang kailangan ko siya. Ngunit lumipas na ang ilang sandali ay hindi ko naramdaman ang kanyang mga braso. Pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko ng paulit-ulit. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakayakap ko sa kanya at sinalubong ang kanyang mga matang na natiling blanko. Skipper, I'm lost, Selena. I wanna find myself alone. He whispered before he finally turned his back on me. Mas lalong sumabog ang aking mga luha at hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. You're a big fucking coward, Skipper! Halos malagot ang mga ugat sa aking leeg dahil sa napakalakas kong sigaw sa kanya. Sa ginawa ko namang iyon ay mabilis siyang bumaling sa akin at sinugod ako ng mapang-angking halik sa aking mga labi. Bumugso ang aking damdamin. Kaagad akong nangunyapit sa kanyang leeg at sinagot ang kanyang mga halik habang patuloy sa pag-agos ang aking mga luha. Pakiramdam ko sa mga oras na ito ay sarili namin ang daigdig. Walang maaaring makapagpapahiwalay sa aming dalawa. Saluhin man namin ang lahat ng problema. Sakloban man kami ng langit at lupa. Patuloy kaming kakapit at pagtitibayin ng pagmamahal para sa isa't isa. Chapter 59. A month passed. Skipper's POV. I don't know what I should feel right now. That I see her already wearing a prisoner's clothes. Nakaposas ang pareho niyang mga braso at malayong-malayo na ang itsura niya ngayon kaysa noong nagbubuhay reyna siya sa labas at walang awang pinaiikot ang buhay naming lahat. I noticed bruises on some parts of her body. Some are new and some seem to be getting better. Whatever hatred is hidden in my chest, I still can't help but feel pity for her situation inside the prison. 'Cause I know in my heart, she's still my real mother. But I kept my eyes blank as I stared at her.